Hello FM Kids! Matutunghayan natin ngayon ang kwento ni Saulo at ang daan ng Damascus. Noong unang panahon sa malayong lupain, mayroong lalaking nagngangalang Saulo. Si Saulo ay namuhay noong panahong kung saan ang mga tao ay nag-aaral at nakikinig ng mga aral patungkol kay Jesus. Ngunit, si Saulo ay hindi naniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos. Sa makatuwid, iniisip niyang mali si Jesus at nais niyang pigilan ang mga tao sa pagsunod dito. Si Saulo ay talagang determinado, kaya siya ay humingi ng pahintulot upang pumunta sa lungsod ng Damascus para tuliksain at parusahan ang mga taong sumusunod kay Jesus. Kaya naman, isang araw, si Saulo at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang maglakbay sa daan papuntang Damascus. At nang sila'y papalapit na sa lungsod, may biglang kumislap sa paligid niya. Isa itong nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa langit. Sa sobrang liwanag nga nito, halos wala nang makita si Saulo. Natumba siya sa lupa dahil sa pagkagulat. At narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Si Saulo ay natakot at nagtanong, Sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Ang tugon ng tinig sa kanya. Bumangon ka at pumasok sa lungsod at doon ko sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni uminom man. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ng Panginoon na magtungo siya sa bahay ng tinutuluyan ni Saulo. Sinabi din ng Panginoon na siya ay nananalangin sa mga oras na iyon. At sa kanyang pangitain, nakita niyang pumasok si Ananias at pinatungan siya ng kamay upang siya'y makakita muli. Noong una ay natakot si Ananias dahil sa nabalitaan niya ang tungkol sa taong ito at sa kasamaang ginagawa niya sa mga hinirang sa Jerusalem. Ngunit, sinabi ng Panginoon na pinili niya si Saulo upang ihayag niya si Jesus sa lahat ng tao, kabilang na ang mga hari. Kung kaya naman, nagtungo si Ananias kay Saulo. Ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi, Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus. Isinugon niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di, may mga nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nanumbalik ang kanyang lakas. Mula noon, si Saulo ay nagkaroon ng panibagong katauhan at nagpalit sa pangalang Pablo. Si Pablo ay naging pinakamagiting na alagad ni Jesus. Naglakbay siya sa malalayang lugar upang ipangaral si Jesus. Sumulat din siya ng mga sulat na hanggang ngayon ay nababasa pa rin natin sa Biblia.